في ضمنهم حتى لواقف وحقوق لمن بعدهم من الموقوف عليهم. هذه 5 مقاصد مع المقصد الشرعية، وهي عصيان لله وعصيان رسوله وتعدي الحدود الشرعية. والمتأمل يجد في أكثر من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام ذي التوب والغفران، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. O kayong mga Muslim, katakutan ninyo Allah subhanahu wa ta'ala at siya inyong pasalamatan sa pagbibigay niya sa inyo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong kayamanan. At gawin ninyong banal o kabutihan ng inyong mga kayamanan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mataas at ang lubos na dakila. Mga alipin ng Allah, katotohanan na inorganisa para sa inyo ng inyong Panginoon ang paggamit ng inyong kayamanan sa pagpapalago nito o paggastos. Dahil dito, ipinaliwanag sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ito papalaguin at kung paano ninyo ito gagamitin. Ito ay katotohanan inorganisa na sa inyo sa inyong pamumuhay dito sa mundo, pati na rin pagkatapos inyong lisanin ang mundo ito. Sa pamumuhay ng tao dito sa mundo, kaya gamitin ng isang tao malaya, may tungkulin, marunong ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagbili, pagtitinda, pagpapahupa, pagsasarila, pagbibigay, at sa kanyang testamento pagpapamana na hindi lalagpas sa limitasyon ng Islam. Sa paglisan naman ng tao sa mundong ito, inalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kayamanan sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kayamanan nito sa mga anak nito, mga magulang, at sa malalaki nito kamag-anak. Dahil dito, inobligado ang erensya o pagpapamana. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana 'aliman hakima." Sa malapit nitong kahulugan, hindi ninyo batid kung sino sa kanila, maging sila man ay inyong magulang at mga anak, ang pinakamalapit sa inyo sa kapakinabangan, kaya ang natatat ng paghahati-hati ay pinagutos ni Allah. At si Allah ang lalagi ng ganap na nagkakaalam ng lahat ang tigib ng karunungan. Ganon din, ipinaalam sa atin ang limitasyon nito. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sa malapit nitong kahulugan, ito ang mga pagpuputos, alituntunin na itinakda ni Allah tungkol sa mga pamana. At sino mang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya na walang kapayapaan, ay tatanggapin sa hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay mga ilog na nagsisidaloy upang manahanan dito magpakailanman. At ito ang pinakasugdol na tagumpay. At kung sino man ang sumuway kay